everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon, ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng ating buhay. Maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay siyang espiritu at buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang mga kaluluwa na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo ay siyang mga naging anak ng Espiritu Santo na naging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. At ang mga kaluluwang lumalapastangan naman sa Espiritu Santo ay ang mga antikristo na naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa araw na to, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan at ipalam sa inyo ang katotohanan na ang mga bakla, tomboy, ang mga pari, yung mga bulaang propeta, yung mga tao na bumababoy sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan ay binababoy nila gawa ng kamunduhan at kalaswaan. Lahat sila ay naging antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila nagpupuri sa Espiritu Santo. Itong ating mundong ginagalawan ay punong-puno na ng kasalanan. Maraming mga tao ang mas umiibig na sa pera at sa kanilang sarili, at hindi sila naglalakbay sa espiritu at katotohanan. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Diyos. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan na yung katawan nila ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Gawa nga ng ang kanilang kaisipan ay ninakaw na ni Satanas para wag silang mamuhay na may pagpapahalaga sa buhay espiritual. Dahil nga, yung tawag ng laman ang kanilang sinusunod. Ang espiritu at ang laman ay hindi yan magkasundo, magkaiba. Gawa ng laman, yung mga kalasuan at kamunduhan, ang kaluluwa mo ay mahihiwalay sa Espiritu Santo at mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo dahil yung laman, yung pagkauhaw mo sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, yun ang sinunod mo. Na siyang sisira sa templo ng Espiritu Santo. Honestly, ang Panginoon, ang nilikha lang niyang kasarian ay dalawa. Lalaki at babae lang. Ang nilikha ng Espiritu Santo ay lalaki at babae lang. Bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. So, hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo. Honestly, ang mga bakla at mga tomboy ay hindi naging kaisa ni Kristo na umiibig sa Espiritu Santo. Nagmamataas at nagmamayabang sila sa Espiritu Santo. Honestly, itong si Vice Ganda, tambak na yung kasalanan niya sa Espiritu Santo dahil marami siyang kaluluwa na iniligaw ng landas na tularan siya, na iduluhin siya at tularan siya na maging bakla din para kalabanin ang Espiritu Santo at babuyin yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduhan at kalaswaan, na mamuhay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari sa halip na maglakbay sila sa Espiritu at katotohanan. Ang mundo nating ginagalawan ay puno na ng kasalanan, gawa ang mga tao ay tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili, ang pera, at naging kisa sila ng demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Ang babalik na parang magnanakaw na sinasabi ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At kapag umalis na ang Espiritu Santo sa katawan ng tao, ang tao ay mamamatay. At yung kaluluwa niya ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghukom base sa kanyang mga gawa at pananampalataya. Kung dito sa lupa hindi ka nagpuri,
na naglalakbay sa spirito at katotohanan dahil mas inibig mo yung karangyaan at kayamanan dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay hindi makakapasok sa langit. Dahil tanging yung mga mananampalataya lang na naging kaisa ni Kristo na umiibig sa spirito at katotohanan ang siyang nakakapasok sa langit dahil yun yung mga mananampalataya na ninanais ng Diyos Ama. Yung mga tao na sumasamba sa mga rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at iniidolo ang mga parang kanilang amang espiritual ay mga naging kampon din ng kadiliman na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Dahil iniidolo nila yung mga bulaang propeta na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, ang ating mundo ay si Satanas na ang naghahari dahil gusto ni Satanas na ang lahat ng tao ay maging tampalasan sa Espiritu Santo, lapastanganan ng Espiritu Santo. Pero gusto ko ipabatid sa inyo ang katotohanan na yung COVID-19 na naganap ay parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Maraming mga tao ang binawian na ng buhay ng Espiritu Santo. At yung kanilang kaluluwa, bumalik na yun sa Espiritu Santo para humanap sa paghuhukom. Yung mga tao na mas inibig ang kanilang sarili, ang pera, ang kalaswaan, ang kamunduhan, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo kung kayang kanilang kaluluwa ay hindi maliligtas. Yung mga tao na nagbagong buhay, tinanggap nila ang katotohanan, namuhay sila sa katotohanan, tumalikod sila sa paggawa ng masama, at namuhay sila na naglalakbay ng pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual at sa katotohanan. Sila yung mga na born again na ang kanilang kaluluwa ay siyang maliligtas sapagkat alam ng Espiritu Santo na nagsisi sila at nagbalik sila sa Espiritu Santo para maglakbay sa Espiritu at katotohanan. Ang mga bulaang propeta, yung mga bakla, tomboy, honestly, dito sa aklat na to, nahahayag din yung patungkol sa mga LGBT. Ang lalaman ng aklat na to hindi patungkol lang sa politika, kundi sa realidad ng mga nagaganap dito sa mundo. Yung mga kung anong meron tayo dito sa mundo. Honestly, ang mundo natin na ginagalawan ay namumuhay na sa kadiliman gawa ng maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo. Pero babalik ang Espiritu Santo para bawiin yung buhay na piniram sa tao kaya yung mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Darating ang time, itong mundo na ginagalawan natin, babaguhin to ng Espiritu Santo kung ang mga tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. Pero kung mga tao ay mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, yung kataasan at kayabangan ni Satanas ang maghahari dito sa mundo. Pero lahat yan, lilipuli ng Espiritu Santo dahil bawat tao ang may hawak ng buhay natin ng Espiritu Santo at hindi si Satanas. Si Satanas ang nanlilin lang sa mga tao para kalabanin ng Espiritu Santo para mamatay ang katawan at kaluluwa ng tao sa kasalanan. At para ang kanilang kaluluwa ay huwag makapasok sa langit. Si Satanas ay dating anghel ng Diyos na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil gusto ni Satanas na mas nakahihigit siya sa Espiritu Santo. Pero si Satanas, hindi siya ang may gawa ng katawan at kaluluwa ng bawat tao, kundi ang Espiritu Santo lang. Maraming tao ang naging antikristo ang kanilang kaluluwa dahil kinalaban nila ang katotohanan at pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari at mas inibig nila ang mga karangyaan, yung mga material na bagay dito sa mundo. Mas inibig nila ang sarili nila at ang pera. Honestly, maraming mga artista ang binababoy nila ang kanilang katawan, ang kanilang katawan sa kamunduhan at kalaswaan. Dahil wala na silang takot sa Espiritu Santo. Gawa ng pera itong mga artista, iba, hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan dahil naalipin na sila ng demonyong si Satanas.
na mas umibig sa pera at sa mga karangyaan dito sa mundo. Pero nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, "What is the benefit of gaining the richness from this world if it loses to your soul?" Kung ang kayamanan dito sa mundo ay siyang inibig mo, darating yung araw, iiwanan mo yan eh. Yung mga pera, yung bahay, magagandang sakyan, alahas, kung ano-ano pa. Dahil pag umalis ng Espiritu Santo sa katawan mo, hindi mo yan madadala. Iiwan mo lang yan dito sa lupa. Ang tanging madadala mo lang ay ang kaluluwa mo. Dahil yun ang huhukuman base sa iyong mga gawa at pananampalataya. Mapalad ka kung nagsisi ka, tumalikod ka sa paggawa ng masama, at namuhay ka at naglakbay ka sa Espiritu at katotohanan dahil makakapasok ang kaluluwa mo sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. Kaawa-awa ka kung ang kaluluwa mo ay naging tampalasan na nagmamataas at lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at ang kaluluwa mo ay hindi kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, na anak ng Diyos. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At katulad ko, tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya. Hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo ang isang Diyos na buhay na hindi natin nakikita ng mata ang siyang parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Panatilihin nating sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo, binigyan niya ng asawa, si Adan, para may makasama sa buhay. Kung kaya nasasaad din sa banal na kasulatan, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. So, kapag ang lalaki at babae naghiwalay gawa ng kabit, hindi kayo maliligtas. Dahil yung pagkabit nyo sa ibang tao, nilalapastangan nyo ang Espiritu Santo. Binababoy nyo yung sagradong tahanan ng Diyos. Kaya yung mga kabit, hindi iyan sugo ng Diyos, kundi sugo yan ng demonyong si Satanas para wasakin ang isang pamilya o ang dalawang isang katawan ng Espiritu Santo para paghiwalayin nila, para wasakin yung marriage na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Honestly, bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang babae at lalaki na pinag-isang katawan ng Espiritu Santo ay siyang binibigyan ng pagkakataon ng Espiritu Santo na bumuo ng pamilya. Pero yung mga bakla na nagpipretend na sila yung mga babae, wala silang kakayahang manganak dahil wala naman talaga ang mga yang matres. So, ang gagawin ng mga yan, manlilin lang, mag-aampon sila. Pero yung mga bata na ampunin nila, magsasaper yun dahil lilibakin sila ng ibang mga tao na sabihin, ang tatay mo pala, ang nanay mo pala ay bakla. So, hindi magiging maganda ang buhay espiritual ng batang yon dahil ang kanyang magulang ay namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Kaya magiging masalimuot ang buhay espiritual niya. Hindi siya makakapasok din sa langit dahil ang kanyang naging magulang, ang tutularan niya ay ang mga galaw at gawi ng mga taong umampon sa kanya na lumalapastangan din sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!